Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumairin. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal na kapatid, dumalangin tayo na sa pamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Magsisi tayo at humingi ng tawad para sa mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Hesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyang sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw ni Hosias, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit, sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan, pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, dipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing kong ay makinig. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Hesukristo
ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang tumula sa kaloob na nitong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugos sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging na mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Saksi kay Jesus na Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Hudiya, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kahit pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y
napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang tunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Siya ang naghanda sa daan ng Panginoon. Ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 17. Ipaghanda niya ang bayan ng Panginoon. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, ito ay patungkol sa tradisyon ng mga propita. Ang dapat nating tingnan na ang ating nakasulat na Biblia o ang nakasulat na banal na kasulatan ng mga Hudyo ay mayroong tatlong tradisyon. Ang unang tradisyon ay tinatawag na tradisyon ng Torah. Ito yung tungkol sa kautusan. Ang pangalawang tradisyon ay ang tradisyon sa turo ng mga propita. Ito ang Nevi'im. At ang pangatlong tradisyon, tradisyon ng karunungan at mga awit. Ito yung tradisyon ng Ketubim. Dito tayo ngayon sa tradisyon ng mga propita. Sa tradisyon ng mga propita, atin po napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propita Jeremias, Kapitulo 1, verso 4 hanggang 10, na mula pa sa sinapupunan pa lamang ng mga magulang o ng ina ng mga propita, hinirang na ng Diyos ang kanyang nabi o kanyang propita. Ano ba ang trabaho ng propita? Bakit hinirang na mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina? Una sa lahat, ang isang propita ay siya yung tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Pangalawa, siya ang may malalim na ugnayan sa kabanalan o kabanal-banalang Diyos. Pangatlo, siya ay nagsasalita hindi sa ganang sarili niya, bagkus ang kanyang mensahe ay tungkol sa salita o sa mensahe ng Diyos. Pang-apat, ang nag-udyok ng kanyang sarili ay hindi kung ano ang dinadala na mga motibasyon, bagkus ang nag-udyok sa kanya ay mismo ang Diyos na tumatawag sa kanya upang una sa lahat
ipahayag ang pagbabago o pagbabalik loob ng mga tao upang ang mga tao ay babalik sa Diyos. O sa salitang Hebreo, teshuvah, at sa salitang ang teshuvah ay balik sa Diyos. At sa salitang koinoko na Grigo, metanoia, pagbabago ng pagkatao. At sa huli, ang isang propeta, siya ang naghanda. Naghanda una sa lahat ng tao, upang ang puso ng lahat ng tao, upang ang isipan ng lahat ng tao, upang ang kaluluwa ng lahat ng tao ay mapasa Diyos. Ang ibig sabihin dito, dalhin niya ang Diyos sa mga tao at ang mga tao ay dalhin sa Diyos. Pero ang una niyang gawin ay kanya pong ipahayag ang pagwaksi ng kasamaan at kasalanan. At pangalawa, kanya pong ipahayag na isabuhay ng lahat ng tao ang kabutihan, ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang katarungan, at ang buhay ayon sa Diyos. Ito yung turo ng mga propita. At ang pinakahuli na propita sa Lumang Tipan ay walang iba kundi si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista, siya yung nag-ugnay sa lahat ng mga propita upang ipaghanda ang daan ng Panginoon. Dahil nasabi sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, versikulo 1, na si Elias ay babalik upang ipaghanda ang daan ng Panginoon at ang mga anak at ang mga ama ay pagkasunduin upang silang lahat ay maghanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya si San Juan Bautista, una sa lahat, siya yung naghanda sa pagdating ng Panginoon. Kung tingnan po natin ang pangalan ni San Juan Bautista, dito po natin makita na napaka-importante na ang kanyang pangalan. Unahin mo natin ang pangalan ng kanyang ama na isang pari. Ang ama po ni San Juan Bautista ay isang pari o saserdote ng mga Hudyo. Ang pangalan niya ay si Zacarias. Sa salitang Hebreo, Sekaraya, ang ibig sabihin dito, ay Yahweh, Diyos. Teka, hindi nakalimot. Ang Diyos ay hindi nakalimot. Tinupad niya ang pangako niya sa kanila ni Zacarias at ni Elizabeth. Si Elizabeth ay mula sa lipi ni Aaron, ibig sabihin konektado sa templo. Silang dalawa konektado sa templo na magkaroon ng anak. At ang anak nila dahil galing sa Diyos ay isang biyaya sa kanila. Kaya ang pangalan na ibinigay sa kanilang anak na tinatawag na menopausal baby dahil sa katandaan na ni Elizabeth, 80 anyos na, ganon din si Zacarias, siya talaga ay biyaya ng Diyos. Kaya ang pangalan ni Juan sa Hebreo, Yehohanan, ibig sabihin, mabiyaya ang Diyos. Ay Yahweh, Diyos, Hanan, mabiyaya. At ang Diyos na puno ng biyaya ay nagpatupad sa kay Juan Bautista, hindi lang siya tagapaghanda ng Panginoon. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Elizabeth, nagalak na siya, natuwa na siya, na kanya pong kaharap nung dumalaw sa mahal na Birhen Maria kay Elizabeth, na dumating na ang tagapagligtas. At siya ang nagtuturo sa lahat ng tao. Nariyan ang kordero ng Diyos. Si Kristo ang kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos sapagkat ang kordero ay simbolo na ialay, na susunugin upang pambayad sa kasalanan natin. Pero siya ang kordero ng Diyos para sa atin at tinuturo ni San Juan Bautista na ibig sabihin, hindi lang na naghanda ng daan, na hindi lang naghanda
ng mga tao upang tatanggap sa Mesiyas, si San Juan Bautista mismo nagpakilala sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siyang tagapagligtas. Ano ito sa ating buhay? Una, tularan natin si San Juan Bautista na ating dalhin ang tao sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos upang ang lahat ay marunong umibig at maglingkod sa Diyos. At pangalawa, na ang lahat ng mga hadlang, lahat ng mga balakid upang matupad ang kasunduan ng Diyos at ng tao na magiging isang buhay na pananalig sa Diyos ay ang pagsimula ng panibagong buhay. Buhay na para sa Diyos. Yun pong gusto na magkaroon ng bagong buhay at pagbabago para sa Panginoon upang Panginoon ay maghari. Pumalakpak ng mas malakas pa upang ang Diyos ay siyang tunay na maghari sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na itinuturo ni San Juan Bautista. Naway si San Juan Bautista ay at ang diwa niya ay sumasa atin upang tayo ay magkakasama, maging kalakbay sa isa't isa tungo sa kaganapan ng buhay sapagkat nakilala na natin, minamahal na natin at naglilingkod na tayo sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanausuran ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto to hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si San Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag ng Panginoon. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa ulo ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya, patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kalwatian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng kordero. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, sa tulong ng panalangin ni San Juan Bautista, tulungan mo kaming maging matatag sa aming panampalataya. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin na ikalugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo mga alay ng iyong sambayanan ngayong pinagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama ng Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa Panginoon sa Kristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya naging sanhi bago pa siya iluwal. Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propita'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig na nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaysa namang LCC awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbumini sa kanakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, kung kayo ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganang lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kalingnaot sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo sa banal na pakikinabang, ay patangkilik mo sa dakilang paglalangin ni San Juan Bautista, ay pagkausap naman niyang kami kalugdan ng iyong anak, na kanyang itinurong kordero ng Diyos, na nagalis ng aming kasalanan, bilang aming manubos kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon po ang maringal na pagbabasbas at paghayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsipo kayo habang inagawad ang pagbasbas. Pagpalain naman kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ipalangin naman kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan naman kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. lumay kataglayan sa inyong pagalis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon.